Ibong Adarna by Jose de la Cruz. Sa kaharian ng Berbanya, nagkaroon ng masamang panaginip si Haring Fernando. Nakita niya na ang bunsong anak niya, si Don Juan, ay pinapatay at ihuhulog sa balon ng dalawang nakatatandang kapatid niya. Dahil sa takot at gulat, nagkasakit siya at walang makapaglunas sa kanya. Sinabi ng isang manggagamot o ermitanyo sa ibang bersyon na tanging ang awit ng Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon, ang makakapagpagaling sa kanya. Kaya ipinag-utos ng hari na mahuli ito ng alinman sa tatlong prinsipe, at ang makakabalik na may ibon ay magmamana sa trono. Una, sinugo ni Haring Fernando si Don Pedro. Naglakbay ito, tumungo sa Mature Tabor kung saan nakatira ang Adarna. Ngunit nang simulan ng ibon ang unang awit sa gabi, naantok si Don Pedro. Habang natutulog, sumingaw mula sa itaas ang dumi ng ibon at naging bato si Don Pedro, nabigo sa misyon. Sumunod si Don Diego, ang pangalawang prinsipe. Katulad ni Pedro, nahulog din sa tukso ng kanta ng ibon, naantok, naging bato din. Sa wakas, si Don Juan, ang bunsong prinsipe, ang sumubok. Nakilala niya ang isang matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng mga gamit, lemon, dayap, at kutsilyo para putukin ang balat kapag inaantok, isang gintong lubid para mahuli ang ibon, at tubig para gamitin sa pagbalik ng mga kapatid na naging bato. Sa Mature Tabor, narinig niya ang 7 kanta ng Ibong Adarna. Sa bawat kanta, nagbabago ang balahibo ng ibon, at tila ang kagandahan ng tanglaw nito'y lumalala. Ginamit ni Don Juan ang lemon sa sugat upang hindi makatulog. Nang sa wakas ay natulog ang ibon, ginamit niya ang gintong lubid upang mahuli ito. Dinala niya ang Ibong Adarna pabalik sa Berbanya at ginamit ang awit nito para pagalingin ang ama. Nagbalik din niya sa buhay ang kanyang mga kapatid na naging bato sa pamamagitan ng tubig na ibinigay ng ermitanyo. Ngunit hindi nagustuhan ni na Don Pedro at Don Diego na si Juan ang magkaroon ng karangalan. Kaya't habang natutulog si Don Juan sa palasyo kasama ang ibon, kanilang sinalanta si Juan, binati, iniwan sa kagubatan at ipinresenta nila sa hari ang ibon bilang sa kanila. Gayunpaman, hindi umawit ang ibon sa palasyo dahil alam nitong hindi si Don Juan ang tunay na nagdala nito. Habang nasa kagubatan, nakalimutan ni Juan ang ilang bahagi ng kwento. Nakatagpo siya ng 2 prinsesa, sina Doña Juana at Doña Leonora, na parehong nakakulong sa loob ng balon. Isa sa higante, isa sa 7 ulo na ahas. Niligtas niya sila, ngunit sa pag-akyat pabalik ng balon, pinutol siya ng lubid ng mga nakatatanda niyang kapatid kaya nahulog siya. Sa tulong ng alagang lobo ni Doña Leonora, gumaling siya sa mga sugat at nagpatuloy sa paglalakbay. Pumunta si Don Juan sa Reino de los Cristales, kung saan nakilala niya si Doña Maria Blanca, prinsesa ng kahariang iyon. Upang mapasaiyo si Maria Blanca, pinilit siya ng kanyang ama, si Haring Salermo, na magsagawa ng 7-12 mahihirap na pagsubok. Tuloy-tuloy niyang nalagpasan ang lahat. Ngunit dahil sa galit at pagkasuklam sa relasyon nila ng kanyang anak, isinumpa ni Haring Salermo si Don Juan. Pagbalik sa Berbanya, makakalimot siya kay Maria Blanca. Pagbalik ni Don Juan sa kaharian ng kanyang ama, totoong nakalimot siya kay Maria Blanca dahil sa sumpa. Naging kasintahan niya si Doña Leonora. Nagkaroon ng kasal, ngunit dumating si Maria Blanca sa simbolikong paraan. Nagbihis siya bilang pilgrim, manlalakbay, upang ipakita sa kanya ang mga pinagdaanan nila ni Juan. Sa tulong ng mga ito, naibalik sa alaala ni Don Juan ang kanyang pagmamahal kay Maria Blanca. Sa huli, nabatid ng hari ang katotohanan. Si Don Juan ang tunay na nagtagumpay, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi niya kinuha ang trono ng Berbanya, ibinigay niya ito kay Don Diego at Doña Leonora. Siya naman at si Maria Blanca ay bumalik sa Reino de los Cristales at doon sila namuhay bilang hari at reyna.